moto ni Paysan. Peace. Yun na nga mga master, may naganap na sunog sa aming lugar sa Barangay Holy Spirit, Republic Avenue, Quezon City. Ang hindi inaasahan. Ngayon na nangyari ito sa lugar namin since mga bata pa kami. First time may managanap na ganitong kalaking sunog mga master. At yan nga, halos tulong-tulong na nga sila para maapula agad ang sunog dahil lumaki na nga ang sunog na ito. Unang nagsimula yung sunog na to sa bahay ng ating kababata, ang ating master. Halos natupok na ang kanilang mga gamit sa oras na yan. Wala na silang naisalba kundi mga sarili lang nila. Halos nasa kagitnaan kasi sila at nagsimula sa bandang harapan ng kanilang bahay ang sunog. At yung halos lumaki na ang sunog, humabot sa pinakaharapan ng bandang kalsada. Halos natupok din, wala rin sila naisalba kundi mga kung ano-anong mga suot lang nila at ibang gamit. Hindi katulad ng ating master talaga na kung ano lang suot at dala niya, yun lang ang kanyang naisalba. Pati ang asawa ng kapatid niya, wala silang naisalba dyan mga master. Ang hirap isipin na sa isang iglap, mawala na lang ganon-ganon yung mga pinaghirapan ng bawat isa na hindi inaasahan trahedya. Nakakalungkot kasi ang hirap ng kalagayan na masunugan mga master. Back to zero tuloy ang ating master dyan dahil sa nangyari na yan. Ang hirap. Kaya yan, nagtulungan na nga sila para lang maapulang halos sa tataranta ng bawat isa para lang mailigtas ang natin lugar. Yun nga mga master, at dali-dali na nga tayong nagpunta sa lugar na yan, sa aming lugar sa Quezon City. Andito ako sa Taguig niyan nung pagkano na yan naganap ng sunog. Pabiyahe pa lang sana ako nang may nakita ako sa Facebook, may nagla-live na ganyan, may naganap na palang sunog. Kaya nakabihis pa nga tayo. Halos dali-dali na tayo, hindi na tayo bumiyahe at trumekta na nga tayo niyan papuntang Quezon City. Sinama ko na yung aking boss para nang sa ganun makatulong kung anong pang gagawin namin doon. At yan na nga, sinusuot na nga natin ang mamahalin nating gloves na halagang tag to 25 pesos lang sa palengke. What? Yan, sinusuot na natin, mamahalin yan, etos lang. Kasi mas ko tong gloves na to, busa hindi na maduduman yung kamay ko sa pagmumotor natin, sa pagbiyahe-biyahe sa araw-araw mga master. Mas komportable ako dito kasi makapit siya. Yan. Mahalin yan to, tag 25 pesos lang to eh. Yan. Handa-handa lang tayo dyan. Diyan ang ating boss. Sumasakay na. Nagmamadali talaga ako niyan. Kaya diretso alis na kagad kami. Para makarating na kagad sa lugar. At yan na nga mga master. Nagmamadali na tayo. At tila wala na tayo sa ang iniintindi ko yung makapunta na kagad ako sa lugar namin. Kasi hindi ko talaga in-expect na ganung kaganapan ang nangyari sa lugar namin ngayon. Kasi first time talaga na may nangyaring ganung kalaking sunog sa lugar namin. At naapektuhan pa yung mga tropa, mga master natin. Mga hindi inaasahan pangyaring ganyan. Kaya mahirap isipin na may ganung kaganapan na naganap. Kaya may pinag-ano na nga natin ng video para makarating din sa natin paroroonan. At madadatnan ko na lang yata dyan sa area na yun. Halos alas 10 ko na dahil nga namin nangyari siya mga alas 7, mga ganap na mag alas 8 na daw, ganyan nangyari yung sunog ng na to.
Hindi in-expect na pangyayari. Ang aga-aga, halos patulog pa lang ang tropa niya nung nangyari ang mga sunog. Patulog pa lang siya, nagulat siya sa may harapan ng bahay nila. Doon sa kahati nila sa bahay nila ay doon nagsimula sa may bandang second floor ng bahay naganap ang paglihab ng apoy. At nasa looban sila, hindi niya inaasahan na patulog na galing trabaho ang ating kaibigan. Yan ang mga master ay bandang na tayo na ito. Pasig to Quezon City ng pagitan. Medyo napabilis ang takbo natin dyan ng mga oras na yan upang matungo na natin ang ating pupuntahan sa amin dagat sa Quezon City. At ito na nga mga master, nasa part na tayo ng Quezon City. Medyo malayo-layo pa tayo dyan ng konti. Nasa paano ba lang tayo bandang around ng papuntang Ateneo. Yan. Bali isa bang flyover para papunta tayong Ateneo na dyan sa bandang na to, sa Quezon City. Medyo hindi ko kabisado tong part na to kasi hindi tayo galing tandaan sa part na ito. Bira tayo nasa area na dadadaanan natin, pero hindi ko alam kung parang Carlos, parang around ng C5 ang kabaan. At yun ang mga master, dito tayo sa Luzon flyover. Itong kabaan na to, pag binaybay mo to, ipapunta ka ng Congressional. Ay pala, dumanda ito baba. Hindi traffic dyan. Yan na ngayon, nasa may Luzon na tayo. Binaybay na natin yung area na to. Malapit na tayo mga master. At itong part na to ay nasa ano na tayo, Tangke. Baba, Luzon pa rin banda. Sakop na siya ng Holy Spirit mga master. At ito na nga, nandito na tayo sa lugar mga master. Ito ang ating dinatnan. Wala na mga bombero. Halos napuda na ang sunog. At ito na nga, nagpa-part tayo dahil bawal nga dumaan sa ano na to, kaya nagpart na tayo sa part ng kung sa may naganap na sunog mga master. At yan nga, nakaharang ang mga motor. Hindi nagbawala muna dumaan para sa yan ng mga ano dyan, na walang dumaan, walang madisgrasya mga master. At ito na nga, nilapitan natin ang ating master na madalas natin binababa dito sa aming lugar. Yan si Master Orlando. Nagtatanong nga tayo kung kanino mo natubok at kaninong anong nadali. Halos din nga doon sa harapan ng bahay ng tropa ang nangyari yan, sunog. Kaya walang naisalba ang ating master. Yan. Yan ang partner ng ating Master Orlando. Yan, nagpuputol sila ng mga mga na-apekto ng sunog mga master. Hindi na natin maano yung area dahil grabe ang laki ng nangyaring sunog. Halos pulbos na ang mga gamit nila mga master. Ito na nga, punta nga muna tayo sa bahay ng ating master upang makilagay ng gamit bago tayo punta sa bahay ng ating tropa ng master. Lumapit dito kasi nakakawala yung bubong na dito yung mga master. Diyan na namin. Ayan, yan ang ating master. Halos mapulbos mga Grabe. walang natira. Nakita mo naman. Walang natira yan, bahay nila. Grabe yung sunog dito sa Republic. May pader. Sinchan. Ayun sa may baba na yan, ang bahay nila. Yan, ito si master. Nakakano dyan. Hihingi tayo ng unting tulong. Wala. Ayan, mga kababata natin yan. Tana, wala. Yung suot niya, Mas. tsaka yung bag, tsaka yung aso. Sa mga bahay nila. Kanyang high salba, mga Mga tropa. Sa kapan Ito, halos walang naisalbo. Wala siyang naisalba kahit ano. Bukod din sa mga dala niya lang. Hindi naman niya na gagawin niya. Pagka yung mga brad. Kaya nakukuha niya pa rin ngumiti.
hindi siya nagpapapekto kahit nakakalungkot ang pangyari na ito. Tapos yan mga tropa, yan ang utol natin. Ito na ngayon may nakita tayong aso ng ating mga master na hukay na natin. At yan na nga mga master, hinukay ko na nga yung part na yan kasi naano ko na siya, na tatalo ko lang yung aso dyan sa mga abo-abo na yan. Halos yung aso hindi naman siya total yung sunog na sunog, na-suffocate siya mga master. Yan, si Spike daw yan. Kawawa kasi hindi nila nagawan lumabas dahil nga ito palalabas yung mga aso nila. At ito yung may nararamdaman din tong aso na to. Wala na siya nagawa kundi magtago. At yan nga, kasama natin ang ating utol. Kuya ko yan mga master. Yan, nagtutulong kami, nilimas namin yung mga abo-abo dito para mahalap yung alaga nga ng ating master. Yung mga aso kasi yan, 4 kalila, 1 pusa, bali 6. Yan, nilimas namin para mahanap namin yung mga alaga nilang nasawi dyan sa sunog. Kaya minamadali namin mga gamit-gamit upang malimas yung mga dumi-dumi. Nagtutulungan na kami dyan para hindi na kami abutin sana ng gabi mga master. Pinag-iisipan na rin namin dyan kung saan namin ililibig yung mga alaga. Itong nakasandong puti na to, punso namin kapatid. Gago 5 piso. Gaw! Shot ka muna. Shoutout nga pala sa mga hindi nasunugan dyan. Mag-ingat kayo lagi! God bless! Dito kami, kapit bisik, tulungan. Matira matibay. Layunin. San layunin? Kahit hindi ako makabiyahe ngayon. Bang dire! Dating na lang, ngayon tumutulong. Puto, vintage ah. Ay puta gago, dali mo kay Boss Toyo. Ay gago! Gago natin ang gusto yun. Dililisan mo nga yan, totoo yan. Tatakaya Boss Toyo para may ayuda. Eh doon na lang pre.
Ganyan yung matapang Jelo, ayan. Hindi, meron dyan may matapang na.